What up mga solid subscribers, no? So ngayon guys, papanoorin po natin guys, no? Ito po yung kaka-release lang nito actually, no? Ay hindi pala ito kaka-release guys. Ito po yung yung full interview po ni Josh, no? Struggles of SB19. Josh Cullen, no? 4 days ago na po ito kung mapanood itong video to, no? So bago simulan to, kindly leave a like, subscribe, and kindly ring the notification bell na rin guys, no? Para alam nyo guys pag ako yung nag-release ng bagong video. So without further ado, let us all watch this. Ano na may intro ko? Okay. New music. Siyempre, hindi natitigil ang isang Josh Cullen. Hello, thank you so much for having us. Yes po, syempre. Sir, gusto ko lang sana sabihin talagang the fit is fitting. Nakakaangat-angat na talaga. Baka naman magmana ako pag sa sapatos ni Josh. Charot! Kumikinang lahat eh. Yun nga ako, maraming gumapansin lagi yung sapatos ko. At nahaharang lagi sa airport to eh. Alaki kasi eh. Tsaka may bakal! Yes po, yun yung nga. Kaya laging na-check. I love it. But how has life been? We haven't sat in a while. Yes po, definitely. So far po it has been very busy. Syempre, regarding with my solos din and with the group. Pero ngayon po, I'm gonna be releasing, or I just recently released po pala na yung Lost and Found album. And it's my debut album po. Grabe. Bakit Lost and Found? Parang hanap na hanap mo naman ang sarili mo. Parang buhok ko yan eh. Di ba? Parang doon nga po, yun, ito po kasi yung story ko talaga. Yung, kumbaga, I felt na parang ito yung perfect time para ikwento ko yung journey ko throughout the years. Syempre, para makapagbigay inspiration po at sa mga tao na baka may similar na pinagdadaanan, makakakuha sila ng inspiration and syempre motivation. Wow. What keeps you grounded sa lahat ng success mo? I know sa P-pop, parang matagal na panahon na since nung na-launch kayo. Pero honestly, if you're looking outside the music scene, parang since 2019, tama ba? 2020, hindi pa rin naman pala ganun katagal din. Pero ang layo-layo na narating mo. Malayo na po, pero malayo pa. Malayo na, pero malayo pa. Yung what keeps me grounded, of course, siguro yung never kong inisip na kami lang yung siguro yung pinakamagaling or kasi sobrang dami pong magagaling. And of course, yung personal struggles ko na pinagdaanan ko, yung mga pinagdaanan ko na to, ito siguro yung humubog talaga sa akin kung nasaan ako ngayon, na hindi araw-araw panalo. So, yun po yung pinaka-importante. Ang ganda na sabi mo, hindi araw-araw panalo. And tumatak yun, minsan, pag nasa taas ka, nakakalimutan mo yun, di ba? Yan po. Ang galing. And meron ka bang naalalang particular instance? Siguro nag-commute ka, no? Hindi ka umabot sa gig o kung ano man, na talagang hanggang ngayon, pag nag-look back, parang isa siya sa top of mind na challenge na pinagdaanan mo before you got here. Naku, marami. Hanggang ngayon nga, ang daming nangyayari. Pero meron po yung parang na-late ako, tapos tinanggal ako during the trainee days bago kami mag-SB19. So, isa sa mga turn-around ng buhay ko yun. Pero gumawa po ako ng way para makabalik, para syempre matuloy pa rin. Ayun ang mahirap. Hindi ko alam yun, Tapos ibabalik ka. Yes. Ba't ka na-late nun? Nasira MRT during that time. Nasira yung MRT. So, yun nga, isa yun sa mga, parang sinabi ko nga kanina. So, muntik na pala hindi talaga maging SB19 si Josh, no? Yun na, instances na hindi araw-araw panalo. May mga ganun talaga eh. Parang, minsan, may gugulat ka, uulanin ka na lang bigla ng problema. Suddenly, hindi mo alam bakit. Pero, yun po talaga yung, parang sinasabi ko nga po, with the Lost and Found, yun yung naging story ako. Parang hindi ko rin alam bakit ako nandito, ba't inuulan ako ng problema. Pero, ang importante gawa mo ng paraan. At nakakabalik ka? Yes po. Paano ka nakabalik that time? Well, during those times, nung tinanggal po ako, nag-quit din yung mga grupo ko. Nag-quit din sila kasi parang naging trigger na point na kung tatanggalin mo si Josh, parang ganun po yung nangyari. Na ganun mo lang kadali itapon yung... Iba. Ganun mo lang kadali itapon yung parang lahat ng efforts and passion. That brotherhood. So, nag-quit po sila lahat halos. Pero si Stel natira kasi doon during that time. Ang galing. So, ayun mo, parang ako... Alis. Gumawa ko ng way, message kay syempre, mga kaibigan ko, ka-group ko no, na gusto ko pa bumalik, gusto ko pa i-try. Kasi baka pagsisihan ko to habang buhay. So, I made a way.
Parang hindi ko alam exactly na maalala yung ginawa ko, pero basta pumunta lang po ako doon at syempre kung kinakailangan na makiusap or alam niyo yun, syempre to regain myself. And look at you now. Imagine mo sa layo ng narating ninyo, you're humble enough to talk about where you began and share these stories. Alam ko marami na sa mga 18 may alam nito eh, 'di ba? Pero parang just listening to it through your music. What was going through your mind when you were writing the album? Sa totoo lang, buong pag-process po nito, yung talagang struggles and hardships ko. Kasi hindi po normal talaga yung buhay ko na napalayas kami, bata. Tapos suddenly wala akong matirhan. Hindi ako nakapag-aral hanggang grade 3 lang. So yung mga, alam niyo yun, yung mga ganong details na hanggang ngayon, minsan magpa-flashback siya. Ang hirap niya. Mas masakit, no? Ang hirap po. Kaya parang, nung sinusulat ko siya, and habang pinaplay ko ngayon yung mga kanta ko, so totoo naiiyak pa rin ako. Parang naiiyak nga ako na narinig ko rin yun. Kasi as a child, yung emotions mo, iba pa eh. Diba? So, and trauma yon sa totoo lang, trauma yon. And imagine mo, parang naging channel yung mga kanta mo para i-release yung trauma na yun. But right now, nung nagiging successful ka na, road to where you are right now, paano mo, kunwari yung how you handle money, how you handle success, ano yung parang sobrang praning ka ba pagdating sa kinikita mo o sa pinopurchase mo or sa how you handle your fame right now? Well, ako yung pinaka-kuripot sa amin. So, technically, medyo may pagka-praning ako to those stuff kasi nakakatakot, mawala lahat. Siyempre, tagal mong pinaghirapan eh. Parang, eto yung struggle, eto pala yung success eh. Kumbaga, explain ko lang bilisan guys. Okay din yung ganyang attitude ni Josh, no? Siguro I think iba baka may, pero I think naman mas marami na nakakaintindi kay Josh as in, no. Meron lang mga abnormal na mag-iisip na, ba't siya nagtitipid? Dati siya tipid, dami-dami niyang pera eh. Hindi, syempre kasi guys, natuto na po siya, no. And then yung pag-angat nila is talagang pinaghirapan nila. Pero pag halimbawa kasi, alam niyo yung mga storya na nanalo ng loto, di ba, yung biglaan. Tapos ang bilis din nawala. Kasi although na pinaghirapan nila siguro na tumaya, no. Pero hindi to the point na hard work na talagang, alam mo yun, like this, yung talagang pinaghihirapan mo siya, no. Pero pag isang biglaan, talagang hindi mo malalaman na ubos na pala, no. Pero si Josh, napagdaanan niya kasi sa lahat and then nalaman niya o feeling pag nawalan ng pera, no. Oo, malaki na yung success. Pero ito pa lang yung years na na-experience mo to. What if bumaliktad ulit, di ba? So parang ako, mas minimake sure ko na secured in the future. Talagang I never stop grinding and growing. Nag-aaral ako ng mga business matters. And syempre, hindi lang, yun nga, parang hindi lang basta release or ganito na, okay, sikat na ako, kaya ko nang bilhin lahat. Hindi ganun. Kasi in an instant or in a glimpse, baka mawala lahat eh. So parang ngayon pa lang, syempre tinutulungan ko yung family ko. Unang-una, ako po yung breadwinner sa amin. Kaya support talaga 100%. Tapos tsaka, ini-strategize ko rin paano yung gagawin ko in the future. Ang galing. So may negosyo ka na ngayon? Well, syempre, ang negosyo naman, primary negosyo ko is, syempre may onesie. Of course. And of course, ang music ko. And marami pa pong coming. Iba. Hindi ko na kailangan sabihin lahat. Confidence. Ano naman po ako, ever since. Usually guys, yung iba, no, di ba, meron mga, na, confidential na yung business nila, no, kumbaga hindi na kailangan sabihin. Meron mga artists or mga well-known celebrities na pinapangalan sa kanila na yun yung business nila. Pero meron ding iba guys na ayaw na lang ipaalam, no, kumbaga confidential na. Minded naman. Ang galing, sobrang galing. And Josh, ito na nga, no, ngayon na meron ka music video, may single ka, parang sunod-sunod, parang hindi ka nagkakaroon ng mental roadblock pagdating sa creativity. No? Sakit sa ulo mo. Oo. Alam niyo, hindi. Actually, meron. Pero I had to force myself. Parang, meron nga akong linya dun sa No Control, dun sa single ko po na may music video ngayong araw. Uubusin ang sarili, alang-alang para sa pangarap na bawal pigilan. So parang kahit ubusin ko pa yung sarili ko, I'd do anything or I'll do whatever it takes para ma-achieve ko lang talaga yung mga goals. Wow. At hindi ka madamot. Hindi madamot SB19. Hindi po. Grabe kayo magpa-unlock ng collab.
grabe kayo mag-mentor ng mga nagtatanong sa inyo. Tama. Talagang, I mean, ano ba to? Pinag-usapan nyo talaga ng grupo na hindi naman namin sinabi na kayo yung kuya ng P-pop di ba? Pero parang you took it upon yourselves to be so responsible for the genre. Alam nyo, sa totoo lang mo, napakadaming magagaling dito sa industry, sa P-pop, kumbaga. Hindi lang sila, yung opportunity kasi ang hirap makuha. Hindi na promote ng OS din minsan. Ang dami po talaga, super. Kaya dapat, ako gusto ko i-share, personally, gusto ko po i-share yung opportunity sa mga tao. Alam kong dapat nabibigyan ng opportunity. So, lalo na, syempre, hindi lang sila magagaling, pero mababait. Alam niyo yun. So, lahat po talaga dito sa P-pop industry nito, Mabini, Alamat, Kaya, and everyone else, talaga po, for me, talagang dapat umaangat po and mapansin, or hindi lang mapansin, pero mabigyan ng justice ko ano pa yung effort sa binibigay nila. Grabe yung talent na ipinapakita nyo lahat, pinapamalas nyo lahat. Pero ano yung stand mo? Ano yung hot take mo doon sa kunwari ayaw na nila patawag na P-pop, G-pop na sila, or pop, 'di ba? Na pagka ganun yung mga grupo. Ano yung point of view mo sa ganun? Sa akin, wala naman po siyang kaso. Kung yun talaga yung tingin nila sa grupo nila, I think it's a good way of siguro being an innovation, siguro bringing news to... Parang alam ko yung sino yung binabanggit ni ng interviewer Hindi lang ano yan, pero meron din siya pinapano na iba, no? To the culture or genre. Wala naman pong masama doon. And I feel like okay lang din po. Kasi katulad namin, parang dati nahihirapan ko kami i-differentiate kung ano yung genre namin. So, pinagpilitan ko, sinasabi ko sa lahat ng interviews, P-pop. So, parang very well said, Josh. Bago siya sa pangmagatingan ng mga nagtao. Pero, hanggat noong time na yun, ginagawa ko siya ng paulit-ulit, parang eventually, nagbunga rin po. Oo, di ba? I mean, P-pop, meron ng feature documentary about how it grew so much, di ba? At yung mga story na ginagawa. Pero ngayon, magtutour ba kayo ulit? What's next? Ikaw mismo, magsa-solo tour ka rin ba? Yes, ayun nga po, meron akong ngayon na album concert this coming September 28. And ayun po, siguro po ito ay first ever concert ko po na syempre with showcasing my Lost and Found album. And dito po yan sa NFT, sa New Frontier. And siguro po, yun po yung pinaka-major for me. And yung iba po, will be announced soon. Pero in regards with the tours, mayroon din po ako mga abroad and local. Siguro po, in the future ko na muna. Unahin po muna natin to. Ang daming plano ni Josh, no? Parang, teka, tama na muna. September 28. Yes, po. Pwede mo makita yung kuko mo. Nahiya ko, mas maganda yung kuko ni Josh sa akin. Itatago ko rin yung akin. Grabe, yeah! First time ko lang siya actually mag-nail art. Ganda! Muna tingnan yung kuko ko, maduwing kuko ko. Tingnan yung kuko ko. Ganda! First time mag-nail art? Ano siya? Parang Spider-Man, hindi ko maintindihan. Hindi naman, pero gusto ko lang po i-express talaga kung ano yung na-feel ko para dito sa JC, music na i-release ko and yung stories ko. Parang dito ko po yung perfect time na kumbaga hindi ako sumusunod sa agos ngayon. Grabe naman yung Zoom. Against the current ako ngayon. So, gagawin ko po yung gusto ko. Tingnan lahat ng itsura ko. Parang Oo, ang ganda nga eh. Parang kapatid ni Avril Lavigne. Avril Lavigne! Skater boy. And ako, year 2000. Thank you so much, Josh. Thank you po, thank you. Ayan. So, ayun na siya. Ay, meron pa, The Voice. Okay. So, ayun guys, no? Nakita niyo naman kung gaano ka, talaga si Josh, napaka-humble. To the point pa nga na... Ano po? Di ba, binanggit pa niya yung other P-pop groups na walang alinlangan, guys. Yung iba dyan, guys, syempre, hindi ko sinasabing may P-pop group na gumawa nito or baka may artist na gumawa nito. Hindi na ako babanggit. Basta may mga gumagawa ng ganito, no? Syempre, hindi sila magbabanggit ng ibang artist or ibang grupo or ibang mga entertainers or what, no, or performers. Hindi nila mabanggitin yun. Siyempre, mas gusto nilang i-promote yung sarili nila. Pero si George, hindi talaga siya nagdalawang isip na banggitin yung mga P-pop groups na yan. No? Nakakatuwa lang po guys. Napaka-humble ni George, napaka-bait pa rin. Kung paano sila nakilala, ganun pa rin po talaga sila. No? And natawa ako dun sa part na marami siyang binabanggit ng mga projects, mga upcoming projects, pero parang pinigilan niya sarili niya. Tama na muna. Focus muna tayo dito sa September 28. Pero doon makikita guys na napakarami na ng projects na upcoming projects. Ano ba yan? So, yun lang guys, no?
Kinda leave a like, subscribe, and kinda ring na notification bell na rin guys. So, para alam nyo, pag ako'y nag-release ng bagong video, so DC Point of signing out. Peace! Let's G.